tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Marks and Fruits of Wisdom. Maiksi lamang po ang buhay ng tao, subalit ito'y sapat upang maganap ang lahat ng magagandang kalooban ng Diyos para sa isang nilalang. Life is short, but it's always long enough for God to accomplish His holy purpose and will for each one of us. But we only have to be wise to make the most of time. Kadalasan ay dahil sa ating mga pagkakamali, paulit-ulit na pagtutuwid ng mga nailiko, nasasayang ang oras, nauubos ang panahon, at di natin nararating ang mga dapat na marating sa buhay. Kailangan maging marunong. We have to be wise. How can we know if we are wise? How can we know if people around us are wise? Ang ating pong pag-aaral, pinamagatan natin, Marks and Fruits of Wisdom. Mga palatandaan at mga pruweba na mayroon ngang wisdom ang isang tao. Salamat po, Ama, sa aming pagsamba. Ikinagagalak naming sambahin kayo. The highest, the best that we can do in life is to worship you. And we thank you for the privilege of worship. Salamat, malaya kaming makakaawit, makasasayaw, makatutugtog, makapagdadala ng aming mga handog at mga ikapu, makakatanggap ng iyong mga pagpapala, makahihiling sa iyo sa panalangin. Salamat, Panginoon, at maaari namin pagsalusaluhan ang mayamang biyaya ng iyong salita, na ito'y sapat sa bawat isang nagnanais na mabusog nito. Inilalaan namin ang aming puso, tahanan mo kami, Panginoon, pagliwanagan mo ang mukha mo sa amin at kahabagan kami at bigyan kami ng karunungang maabot ang iyong karunungan. Ipaabot mo sa amin, Panginoon, ang iyong mga diwa at mga iniisip at nang sa ganon, mailigtas kami sa kamangmangan, sa kadiliman, sa karumihan at ang iyong napakahalagang karunungan na siya maghari sa aming buhay. Even as we're gathered here today, Father, we ask that you bless us and protect us from all works of evil men and evil spirits. Protect us and our loved ones who are out of sight right now, that they too may enjoy your presence and blessing. Descend on this place, O God. Sit on your throne of power and dispense blessings to your people. May you be our speaker. Use your servant only as your instrument. Walk in our midst, O God. Touch our ailing bodies, our ailing hearts and minds. Renew us, empower us. Give us your life. We seek you, confident that you hear, as we ask in the mighty, the precious and powerful name of Jesus, your Son, our Lord. Amen. Marks and fruits of wisdom. Kung minsan ang hinahanap natin sa tao, marks of financial success, fruits of being wily and being able to focus on the self. Pero ang napakahalaga po nating sukatin, yung tunay na karunungan na nagmumula sa Diyos. Wisdom is defined as the trait of utilizing knowledge and experience with common sense and insight. In other words, there can be no wisdom without knowledge first. Kailangan mayroon ng alam. At yung mga alam natin ng mga impormasyon, yung mga alam natin ng mga facts and details, what we do with them is really what wisdom is all about. Paano natin ginagamit ang alam na natin? What are the marks of wisdom? Mga palatandaan ng isang tao ay tunay ngang marunong. First of all, fear of the Lord. Ang pagkatakot, ang banal na takot sa Diyos, ay isang talagang pangunahing palatandaan na ang tao ay marunong nga. Proverbs 14:16, a wise man fears the Lord and shuns evil. Isang palatandaan ng karunungan. Umiiwas sa masama, sa kasalanan, at may takot sa Diyos. Another mark of wisdom is submission to authority. Proverbs 10:8, the wise in heart accept commands.
Ang mga marurunong, kinikilala niya kung sinong dapat sundin, kung sino ang dapat na kanyang saluduhan, at kung sino ang dapat na sundan. Respect for the chain of command is a mark of a wise person. Because the wise person knows that he or she is not alone. Na mayroong nakatataas sa kanya, may nakakababa ko minsan, organizationally speaking, merong pinananagutan siya at may nananagot sa kanya, merong bahala sa kanya at meron naman siyang binabahala at pinamamahalaan. Mahalaga nakikita natin kung saan tayo nakatayo at tayo naman ay lumalagay sa lugar. Another mark of wisdom is open ears. Bukas ang tainga ng isang taong marunong lalo sa mga pagtutuwid sa kanya. Proverbs 9:8, rebuke a wise man and he will love you. Isa daw po yan na palatandaan ng karunungan. Pag meron kang tinuwid, meron kang ikinorekt, meron kang nirebuke, pag siya'y wise, he will love you. Pero pag nagalit sa'yo, inaway ka pa, at sa iyong pagtutuwid sa kanya, ang kanyang inilabas lahat ay ang mga kalikuan mo para ka mapahiya, hindi siya isang marunong na tao. Dahil ang tunay na marunong na tao, nagpapahalaga siya sa nagtutuwid at pumupuna sa kanya. Mark, of course, of an open ears is openness to advice. Ang taong nakabukas ang tainga, nakabukas ang dibdib at puso sa payo ng mga marurunong ay marunong din nga at lalo pang magiging marunong. Proverbs 12:15, the way of a fool seems right to him, but a wise man listens to advice. Ang tao daw po na hangal ay yung taong laging nagpipilit at naniniwala na lagi siyang tama. May sinasabi ka palang, kinukontra ka na. May sinasabi ka palang tungkol sa anak niya, alam mo ang anak mo ganito, alam mo ang asawa mo ganito, alam mo ang nanay mo ganito. Hindi! Gaganyan ka, hindi ganyan ang nanay ko. Teka, bakit mo nalaman? Alam mo ba ang lahat? Ba't di ka muna makinig sa akin? So yung humihindi agad, hangal yon. Hindi niya sabihin, bakit mo naman nasabi na masama ang ugali ng nanay ko? Sige nga, sabihin mo sa akin at baka mapagtulungan nating ituwid ang nanay ko. Pero pag sinabing ang nanay mo, alam mo may kasamaan ng ugali. Hindi ang nanay mo mas masama pa. Yan ang mga hangal, humahanap ng babag. Itinutuwid pa lamang, pinupuna mo pa lamang, inaaway ka na. This is one sign of foolishness. Another mark of wisdom is ever-increasing knowledge. Ang tunay pong taong marunong, padami ng padami ng padami ang alam. At yung dati na niyang alam, palalim ng palalim, pataas ng pataas, paganda ng paganda. Proverbs 10:14, wise men store up knowledge. Ang marurunong na tao ay nag-iimpok ng kaalaman, ng karunungan. Kaya siya'y nakikinig kahit sa labandera, kahit sa tricycle driver, nakikinig siya kahit sa teacher, kahit sa professor, sa pastor, nakikinig siya sa karpentero, nakikinig siya sa tubero, nakikinig siya sa tindera ng tsinelas, kasi may mapupulot siyang karunungan at parami ng parami ang kanyang alam. Sino po ang mga tao na hindi marunong, hindi wise? Yung kanyang matabang at walang lasang sinigang 10 years ago, ganun pa rin. Paano pag nasabi mong matabang yata ang sinigang? Di ikaw magsigang, gaganyanin ka, aawayin ka, bababaging ka. Ganyan ang mga hangal. Itanong nyo nga sa katabi nyo, kayo po baga ay hangal? Dapat gentle ang pagsasabi nyo dahil ang bigat ng word na hangal no? But it's in the Bible, it says fool. Ano pa ba ang Tagalog dyan? Diba? Yan yung mga tao hindi umaasenso ang ginagawa nila kasi ayaw makinig. Pinupuna mo pa lang, protective na agad sa kanyang sarili. Combative, defensive, and offensive pa. Kaya sabi, ang taong marunong, lalong rumurunong yan Kaya makikita mo yung bahay niya, paiba ng paiba ang ayos. Naiiba yata yung ayos mo. Siyempre, ini-improve natin ng konti. Hindi yung natitisod ka na sa kanyang pintuan, 10 taon na natitisod ka pa rin dahil nandun pa rin yung nakakalat na kudkura ng nyog. Walang pagbabago, walang asenso. You know that you're surrounded by a wise person or by wise people when the place keeps improving, when the system keeps improving. We are not perfect. May gagawin tayong mali, mapupunan mo mali. Pero next week, pagbalik mo, na-improve na yung mali. Alam mo, may wisdom. Because wise people store up knowledge. Only a fool doesn't change his mind. Wise people are willing to change their mind when they stumble into something better.
Another mark of wisdom is self-control. Ang mga taong napapababag lagi, napapaaway, uuwing may black eye, wasak-wasak ang damit, walang self-control. Liban na lang inaway siya na hindi niya pinapatulad, inaway pa rin siya. Proverbs 29:11, a wise man keeps himself under control. Alam niyo marurunong na tao, yung nagagalit na ay nagtitimpi. Dahil pag nagalit ka at nilabanan mo yung kinakagalitan mo, pareho na lang kayo, tabla na kayo. So hindi ka na lamang kaysa sa kanya. Ang taong marunong, pinipigil ang sarili. Hindi sinusunod lahat ng mga sexual desires. Kaya alam nyo, napakarami mga couples ang nagkakagalit, nagkakalayo dahil hindi nakapagtimpi si mister o kuminsan si misis sa kanyang nadarama tungkol kay kumpare o kay kumare. Alam nyo yung mga bata na walang karunungan, mga kabataan. Alam na yung kuya niya, yung pinsan niya, tiyo niya, nagkawasak-wasak ang buhay dahil nag-drugs. Eto pa, hindi rin kinontrol ang sarili, nagda-drugs na naman siya, na parang wala pa siyang nakitang bad examples nung una. Yung mga magkakapatid na mag-aaway, magkakamag-anak at magkakapit-bahay na magkababatuhan ng tsinelas, walang control. This, you will never see among wise people. Because wise people will always give importance to their dignity and to peace, rather than giving vent to their tendencies, especially beastly tendencies. At ang isa pong pinakamahalaga na palatandaan ng isang taong wise is tongue control. Proverbs 10:19, he who holds his tongue is wise. Sapagkat yung dila na yun ay pumapalag talaga, nagwawala at gustong makapagsabi ng kung ano-ano, pero ang matalinong tao, pinipigil ang kanyang dila. Yang talak ng talak dito, daldalan ng daldal, ang lakas-lakas ng boses, magsasalita lang, ang lakas-lakas ng papatingin ng lahat. Akala niya yata siya hinahangaan, subalit isang malaking kapintasan na pag nagsasalita ka, napapatingin ng lahat. Liban na lang, ikaw ay talagang magsasalita at magtatalumpati sa harap ng madla. Dapat ko ang kausap mo, nandyan lang kayo lang nagkakarinigan, hindi, hay, alam mo, badoy. Kaya kailangan nakokontrol natin ating sarili. Nagtataka ko, ang dami mga tao, Christian naman, umaaten ng Bible study, umaaten ng worship, 5-10 taon, bungangera pa rin. Parang hindi tinatabla ng salita ng Diyos, hindi nagiging class. Dapat ang mga anak ng Diyos may class. Hindi yung para kang inihampas dito, inihampas sa kabilang kalye doon. No. Dapat ang mga children of God, hindi para makalyehera. We control our tongue, we control our behavior, we control our temper, because the Spirit of God controls the evil, the beastly in us. Hindi yung mga kagustuhan lagi na lang natin ang nasusunod. Another mark of wisdom is diplomatic language. Ang taong marunong, pag merong masama ang loob, kinausap niya, humuhupa ang sama ng loob. Ang taong hindi marunong, pag may sama ng loob ang kapot, kinausap siya, lalo pang nagpupuyos ang damdamin at naglalagablabang apoy at lalo pang nagagalit. Ang taong marurunong, pag may dalawang magkaaway at siya'y namagitan, kahit hindi magkakaharap, kinausap niya si A, kinausap niya si B, nagkakasundo. Pero ang taong mga hangal, lumalala ang mga hidwaan ng mga tao sa paligid nila, oras na sila'y nakilahok. Alam niyo po ba kung bakit natin pinag-uusapan itong mga kapatid? Because the Word of God, the Bible, is God-breathed and is profitable for learning, for teaching, for correcting, for rebuking. Mahalaga na sukatin natin ang ating sarili dito sa mga pinag-uusapan natin. Pagka ba may mga nag-aaway at sumali kayo, nagkakasundo o lalong gumugulo, ibig sabihin hindi kayo wise. And this is the moment of truth. Dapat nating harapin ang ating sarili sa salamin, sapagkat ang mga anak ng Diyos ay inaasahan na patuloy na nagbabago tungo sa pagiging mas mabuti kaysa dati. Diplomatic language is one mark of a person of wisdom. Pag nagbibitaw siya ng salita, nagkakaroon ng kapayapaan, nagkakaroon ng pagkakaunawaan, nagkakaroon ng paggaling ang mga sugat sa puso, hindi lalo pa na lumalalim ang sugat at sumasakit lalo at lalo pang humahapdi ang mga sugat na ito. Proverbs 12:18, the tongue of the wise brings healing. Pag nagsasalita ang marunong na tao, may gumagaling na sugat. Sugat man niya, sugat ng iba, may gumagaling. Of course, another mark of wisdom is soul winning. Proverbs 11:30, he who wins souls is wise. You may want to read it as soul winning,
in terms of salvation, that you win people to the Lord. That is wise. Because people who are not won for the Lord can become your enemy tomorrow and persecutor yesterday, today, and tomorrow. But more than that, what I like to focus on is its meaning is just to win hearts and minds. Ang tunay na marunong na tao, napapalambot niya ang puso at damdamin ng kapwa. Hindi para pagsamantalahan niya, kundi yun ang tamang gawin natin sa ating kapwa. Mapalapit sila sa atin, mahulog ang kanilang loob sa atin. Andang tayo magkapalagayang loob, maging magkaisa, magkaroon ng pagkakaibigan, magkaroon ng pagtutulungan, sapagkat yan ang layunin kung bakit may mga tao sa mundo. For fellowship. And a wise person wins souls, wins hearts, wins minds. Ano pong ibig sabihin natin dyan? Many people are obsessed with winning arguments. Gusto nila, mapanalunan nila ang mga paligsahan, lalo ang mga pagtatalo-talo. Pero di po ba ang mga nananalo sa mga pagtatalo-talo, actually, ay talo sila? Because those who win arguments usually lose friends. Pagka kayo nakipagtalo at nakipag-away at sobrang yung lakas sumigaw, sobrang yung tinalo yung kaaway nyo, nanalo nga kayo sa discussion, pero talo naman kayo dahil nawalan kayo ng kaibigan. Yung dating sigurong nagmamahal sa inyo, magagalit sa inyo. O yung dating wala namang nadarama, negative or positive, ang madadama na, negative. So you lose. Let us not always try to win arguments. Many husbands, many wives who win arguments all the time begin to lose their spouses. So they are winners sa bungangaan, pero talo sila dahil iniwan ng asawa. Walang natutuwa sa taong laging panalo. Kaya dapat willing naman tayo magpatalo paminsan-minsan at hayaang manalo yung iba. We are not talking about arguments or contests or competition, because actually when you win such things, you make more enemies. But to win hearts and minds. Halimbawa, may nakikipag-away sa inyo, iisipin natin, what will I do to win his heart? Sabi kasi, may point ka, sige, saka na ulit tayo mag-usap, baba muna tayo ng ating mga nadarama, at nang sa ganun ay mas kalmado tayo pag tayo nag-usap. May point ka, I think that there's wisdom in what you're saying. So you seem like you lose, but actually you win. Because you win hearts, and you win people. It's important to be wise. Another mark of wisdom is timely work. The wise person works. But more than that, the wise person works on time. Proverbs 10:5, he who gathers crops in summer is wise. Siyempre, lalo sa agriculture, may panahon ng bawat ginagawa. Pag nahuli ka sa pagtatanim, nagtanim na yung iba, mamaya sa anihan, nahuli ka rin. Kung nag-aani ka ng palay, nag-aani na sila 2 weeks ahead of you, and you're late dahil hindi pa pwedeng anihin ang tanim mo, lahat ng daga sa bukid, lilipat sa maliit mong bukid at uubusin ang tanim mo. Kailangan sabay-sabay kayo. Sa buhay din, yung mga laging huli sa oras kung dumating, huli sa tipanan, huli sa usapan, they lose hearts and minds because people don't like to wait. Kung pinaghihintay natin ng tao, lagi na lang tayong huli. Kung tayo'y makapangyarihan, pinagtsatsagaan lang tayo na hinihintay. Kasi wala silang choice, kasi makapangyarihan tayo. Pero subukan nyo, sa oras na mawala kayo ng kapangyarihan, walang maghihintay. Kaya mahalaga yung tayo ay on time sa ginagawa natin. One mark of a wise person, hindi huli sa appointments. Hindi huli sa usapan, hindi huli sa tipanan. Ang isa sa mga pinakapangit na opening remarks is, sorry, I'm late. Iwasan ninyo ang opening remarks na yan. Kasi it is very disempowering. Kung meron kayong meeting, makikipag-bargain kayo with somebody about something, pero ang opening nyo is, sorry, I'm late, weak na kayo agad. And you will now be obligated to give in to something they want from you because you're trying to make up for having been late. So, sinisikap natin yan na maging marunong, to be on time. 8 na mga palatandaan ng pagiging marunong. Actually, marami. Bala ko sana 100, pero parang medyo mahaba yata. So, 8 na lang ngayon. No? 8 na mga palatandaan ng pagiging marunong. Now, what are the fruits of wisdom? So, ipagpalagay na that these marks of wisdom are there. Therefore, these fruits will have to be there too. Okay? So, anong mga fruits ang ating inaantay dyan? Sabi sa Galatians 6:7, a man reaps what he sows. Inaani kung ano ang itinanim. One fruit of wisdom is healing. Binanggit na natin kanina yan.
Bakit natin tinitingnan ngayon yung mga fruits, mga kapatid? This is what we like to do now. Test the decisions you have made in the past. Test the steps you have taken. Test the style of your life. Yung working style mo, working habit, pamamaraan mo, itest mo kapatid, itest nyo po dito sa ating mga bunga. Ibig sabihin, kung wise kayo, dapat yung mga ginagawa nyo, yung mga desisyon nyo nung pa, at patuloy nyo ngayong ipinagpipilitan ng mga pamamaraan, dapat itong mga bunga, one, healing. Proverbs 12:18, the tongue of the wise brings healing. So, healed ba ang mga relationship natin with people or broken or wounded? Kung meron tayong mga broken relationships, especially with our brothers, sisters, cousins, parents, mga mother-in-law, siguro meron tayong unwiseness in our ways. Or let's be more direct, foolishness in our ways. Kasi sabi, wisdom brings healing. Therefore, if you have broken relationships and you are the cause of it, you are not wise. Ano pa po ang dapat na fruit kung tayo ay wise? Life. Salvation from death. Proverbs 13:14, the teaching of the wise is a fountain of life, turning a man from the snares of death. Decisions can actually bring life or salvation from death. I remember, ang isa pong pamilya, magkakamag-anak, nung araw, sa Los Baños, Laguna. Yun pong Baker Hall, yung parang ngayon PE department sa UP Los Baños, malaking hall, isa sa mga pinakamalalaki nung panahon ng Hapon na building, pinagkulungan niya ng mga Amerikanong prisoners of war. Yung mga prisoners of war na dati nasa UST, inilipat doon sa Los Baños ng mga Hapon. Ang prisoners of war nila, American civilians. Noong sasakupin muli ng mga Amerikano ang Pilipinas at malapit ang bumalik si MacArthur, nagkaroon po ng project ang American forces na dukutin ang mga POW or prisoners of war na ito, prisoners of war, dahil inisip nila pag talagang andito na't naglalanding na muli ang mga Amerikano, baka in desperation, imassacre na lang ng mga Hapon yung mga prisoners of war. Okay? So, nagkaroon sila ng napaka-elaborate na rescue plan, an amphibious landing sa baybayin ng Los Baños, yung baryo Mayundon at Bayog. So, nagdatingan ng mga Amerikano, maliit lang naman ang contingency ng mga Hapon doon sa Los Baños, tinulungan ng mga mamamayan ng Los Baños sa mga Amerikanong sundalo na dukutin yung mga American prisoners at itinakas. Matapos maitakas ng American forces ang mga Amerikanong prisoners of war, walang iniwan na American forces in Los Baños. So definitely, anong mangyayari? Babalik ang mga Hapon, may reinforcement at sinong gagantihan nila? Ang mga mamamayan. Ganun ang nangyari. And I'm going to talk about a decision made by several people. Meron pong mag-anak, mga magkakapatid na may asa-asawa, people felt that they were safe inside the Catholic Church in those times. So nung nabalitaan nila na mga Hapon susugod, meron pong mga nagpuntahan sa loob ng simbahan at doon sila matutulog, magpapalipas ng gabi. Sa kalagitnaan ng gabi, isa sa mga lalaki na nandun ang kanyang asawa at dalawang anak, sabi niya, parang hindi maganda ang pakiramdam ko dito, aakyat ako sa bundok, dadalhin ko ang pamilya ko. Ayoko dito sa loob ng simbahan, ang dami-daming tao. Parang nakaka-attract lalo ito ng gulo at aggression. Meron siyang isang kapatid na babae na yung asawa nun ay wala sapagkat sundalo, so dependent siya sa kuya niya, so sumama rin siyang umalis. May isa pang kapatid na babae na nandun ang asawang lalaki, yung asawang lalaki ang nag-decide, hindi tayo aalis, dito tayo mananatili sa simbahan. So decisions. Two men decided, one to leave the church, the other to stay. And their families were with them, their respective families. True enough, sa kalaliman ng gabi, sumalakay ang mga Hapon, sinunog ang simbahan at ang lahat ng lumalabas na tao binabayoneta. Bakit ko alam ang kwento? Nakaligtas ang isang pamilya at yung kapatid niya hindi naligtas. Kasi tatay ko yung nag-decide, aalis tayo dito. Dala-dala niya yung nanay ko at yung kuya ko at ate ko. Sumama yung kapatid niya at saka yung mga pinsang ko. Pero yung isa kong tiya, napatay ng Hapon. Kasi yung asawa niya ang desisyon, dito tayo sa church. You know what I'm trying to say here? Wisdom can save people from death. Wisdom can cause death. Tayo po mga tatay, mga nanay, mga kuya, mga ate, meron tayong desisyong ginagawa araw-araw. At sa mga desisyon natin na yan, damay ang ating mga pamilya. Kailangan tayo wise. Kailangan lagi tayong namimili. Meron tayong konting pera.
Meron tayong natanggap separation pay, retirement pay. Saan natin i-invest? Sa ganitong negosyo o sa ganon? Wisdom is needed because you might destroy your lifetime savings with one wrong decision. Pag-aaralin ba natin ang anak natin away from us, magdodormitoryo, o dito na lang at sa paaralan na ito na lang siya pumasok dahil malapit sa atin? You need decisions. And you need to be wise. And the Bible doesn't give you verses as to what to do and what not to do. That's why we know what the Bible says, but to apply that so that the best can happen in our lives. We know what society does, we know the facts, we know the details, but to have application so that it will be beneficial to us when we apply such knowledge, that requires wisdom. And wisdom is so important. That's why we're discussing it. Even now, while you're listening to this message, you will probably have to make a decision soon. Baka meron nga sa atin ngayon na nasa kalagitnaan ng pagpoproseso ng isang iniisip dahil gagawa na isang pasya. We have to be wise. Because one fruit of wisdom is salvation from disaster. If not from death, from disaster. Proverbs 14:3, the lips of the wise protect them. Isipin nyo na lamang, kung yung tatay ko pala noon ay nagpasya na titira din tayo dito sa simbahan na ito, di wala tayo lahat ngayon dito dahil wala ako dito, dahil hindi na ako naipanganak pa. Dahil ang anak pa lang nila noon, 1 and 2, number 8 pa ako, ang layo pa. Salamat na lang, merong wisdom siya noon. No? I'm sure it's God-given. Mga ama ng tahanan, mga ina ng tahanan, ganyan kabigat ang ating mga pananagutan. Minsan, simpleng decision can mean life and death. Another fruit of wisdom, we have to look for this in our life. Kung sinasabi nating wise tayo, peace. There must be peace from anger, from strife. Proverbs 29 verse 8, wise men turn away anger. Ang tunay na marurunong na tao, pag may galit sa kanila, nung humarap sila, nawala ang galit. Iyon ang wise. Pero yung pagharap niya, lalong nagalit siya, tinaga. Siguro meron siyang sinabing lalong nakapagpalala ng sitwasyon. Nataga tuloy siya. O kaya kung talagang wise siya, ba't siya haharap? May hawak na gulok. Saka na. No? Timing sometimes can be more important than the act itself. That's why good timing also requires wisdom. Alam na alam niya ng mga may bahay. Timing. Na pag may mahalaga silang project na kailangang aproba ni Mister, kailangan sasabihin nila mga 5 ng umaga o 6. Pagka nakatulog na at nakagising na di pa bumabangon, doon ibulong-bulong ang mga pagpapa-approve at 99.9% approve. Timing is important. Another fruit of wisdom is approval or delight of superiors. Whoever that superior may be, whoever is in a position of strength to grant you good things or to take away good things from you can be a superior. Sabi sa Proverbs 14:35, a king delights in a wise servant. Mga empleyado, mga katulong, mga tauhan, akala nyo ba hindi kayo binabantayan ng inyong mga superior or amo? Kahit gaano kalaki ng organisasyon, yung mga pinakamatataas na tao, paligid-ligid, paikot-ikot ang mata, pag-alagala, naghahanap ng mahuhusay na tao. Dahil alam nyo, umaasenso ang isang kumpanya, ang isang organisasyon, laging ang kulang ay magagaling na tao para i-promote. Kaya akala nyo nakakalusot kayo na pa-late-late, hindi ka napapagalitan, pero hindi ka rin naman napopromote. Kasi kailangan kung wise tayo, we win the approval and delight of those who have power above us. Hindi yung naiinis sila at nagagalit sa atin. Tinatanggal pa tayo sa trabaho. Nagkatrabaho ka na, tinatanggal ka pa. Can you imagine what kind of foolishness you might be doing? Tinrain ka na, ininvestan ka ng panahon. Matapos kang matrain ng kahaba-haba, ininvestan ka, tatanggalin ka lang pala. Surely there is something foolish you did or keep doing. Because kings, superiors, employers always want to look for good people and you always want to keep them. So if nobody's keeping you and people are taking you away from the organization, there must be lack of wisdom on your part. Kailangan tinitiyak natin yun. Hindi yung pagka ikaw tinanggal, ang sama ng organisasyon, ang sama ng mundo, ang sama ng lahat ng tao. Another trait of a foolish person. Kasi foolish persons, when they are faced with difficulty, blame other people all the time. They blame the weather, they blame their pituitary glands, they blame their kidney. Basta kahit sino na lang ang masisi, hindi lang ang sarili. Ang tunay na marunong na tao, pag may nangyari sa kanya na hindi maganda, mananalamin agad,
kakanta ng saan ako nagkamali. Dapat ganon. Hindi yung laging ang sisisihin mo agad, di ba? Kakampihan ka naman agad ng asawa mo, kakampihan ka ng anak mo, kakampihan ka ng nanay mo. Pare-pareho na kayo sa tambak na hangal. Yung mga kampi-kampi, hindi po yan trabaho ng matatalino. Hindi mo kakampihan dahil lang kamag-anak mo. Lalo tayo mga anak ng Diyos, ang kinakampihan natin ang katwiran. At kung sarili nating anak, magulang natin, kapatid natin, mali. Mali. Ang mali ay mali. Kahit natin kamag-anak yung gumawa nun. Hindi yung kampi-kampi, at susugod kayo dahil kayo isang kuyog. Trabaho lang yan ng mga mangmang. Yung kampi-kampi. Kailangan, anak, natanggal ka sa trabaho, bakit kaya? Ano bang ginawa mong mali? Inaapi po tayong buong pamilya ng mundo. Oo nga, kampi-kampi tayo, susugod kayo ngayon. Kailangan nag-iisip ang mga anak ng Diyos. Another fruit of wisdom is progress. Sasabihin mo, wise ka, ba't di ka umaasenso? Dapat may progress. Proverbs 15:24, the path of life leads upward for the wise to keep him from going down to the grave. So, para sa mga marunong, ang landas nila ay pataas, ng pataas, ng pataas, ng pataas. Paasenso ng paasenso ng paasenso. Paunlad ng paunlad ng paunlad. Hindi up, down, up, down, up, down. Yan ang mga trial and error. Kaya sabi niyo, ako matalino, ako mahusay, I'm wise. Progressive ka ba? Bakit hindi? Kaya kailangan mag-isip-isip. Another fruit of wisdom, abundance. Proverbs 21:20. In the house of the wise are stores of choice food and oil. Ang bahay daw po ng tunay na marurunong, maraming pagkaing masasarap, nakaimbak, hindi kulang. Ngayon, kung kayo naman ay talagang marunong at hindi patambak-tambak, baka naman papunta na kayo doon. Malapit na, bisperas na kayo. Huwag nyo naman sabihin, hindi yata ako wise, bakit kami kulang? Kasi, syempre, paasenso ng paasenso, baka nandito kayo ngayon, pero may trend na, aasenso na. Kasi, syempre, ang blessings, maamo sa mga wise. Yung wise na hindi yung wais, hindi na pinag-uusapan natin, yung naisahan mo yung kapwa mo, wais. Hindi yon. Yung wise na godly application of knowledge, so that what you know will work favorably for you and for your loved ones. There is abundance. So tatanungin ko kayo, may abundance bang buhay ninyo? Tapos sasabihin natin, wise ako, wala naman palang abundance. Mag-isip-isip. Hindi po ako narito para usigin tayong lahat. Dapat tayong manalamin. Para kung may makita tayong dungis ng ating muka, ay linisin natin. Sapagkat yan ang dahilan. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos so that we may change from glory to glory to glory. But we begin with a factual assessment of ourselves, of our situation. Yung mga iba, pumunta ka sa doktor, ay ayoko nga, baka malaman ko may sakit ako. Kaya ka nga dapat pumunta para malaman mo Dahil maraming sakit, pag naagapan habang maaga, nagagamot. Kaya kailangan lagi tayo nagpapatest. May sakit po ba ako, doktor? Pastor, ano po ba ang problema ko? Sister or brother, elder of the church, counselor, ano ba ang mga pagkukulang ko? Dapat tayo laging sumusukat sa sarili. At nang maagapan ang anumang cancer, kapag naaagapan agad, ay nasusugpo. Kaya dapat hindi na lumalaki pa yan. Siyasatin ang sarili. Another fruit of wisdom is preeminence. That can inevitably lead to superiority. Proverbs 11:29, the fool will be servant to the wise. Nakita nyo? Ang mga hangal ay magiging alipin ng marurunong. Kaya nakita nyo yung mga iba, mga amo na sila, yung mga pamilya nila, pero pagdating ng generation nila, sila na naman yung mga alipin. Meron na nga sila dati na wala pa kasi hindi mga tama ang mga desisyon. The wise will become the master. Ang marunong magiging amo. Proverbs 17:2, a wise servant will rule over a disgraceful son and will share the inheritance as one of the brothers. Kahit isa ka lang katulong sa bahay, kung marunong ka, magiging amo ka pa mamaya nung anak ng amo mo. Kung yung anak ng amo mo ay hindi magpapakatino sa buhay, mamaya siya na yung katulong nung dating katulong na marunong. Strength is a fruit of wisdom. Proverbs 24:5, a wise man has great power, and a man of knowledge increases strength. Kaya may kasabihan, knowledge is power. What you know makes you powerful. Another fruit of wisdom is wealth, glory. Proverbs 14:24, the wealth of the wise is their crown,
And of course, another fruit is honor. A wise person will be honorable. Proverbs 3:35, the wise inherit honor. And finally, sa 10 nating fruits, one great fruit of wisdom is more wisdom. Money begets money, poverty begets more poverty, wisdom gets more wisdom. Proverbs 9:9, instruct a wise man and he will be wiser still. Teach a righteous man and he will add to his learning. Why does the wise become wiser? Because one of the marks of wisdom is your willingness to listen. And when you listen, you're wise enough to listen, you learn, you become wiser. Kaya nga sinasabi natin, speech is silver, silence is gold. Pag mahilig kayong masyadong magsalita, meron kayong kausap na isa o marami, nagsasalita pa lang siya, kakainin mo na siya, magsasalita ka na. Magsasalita pa lang siya, ikaw na naman na magsasalita. Hindi na siya makapagsalita. Anong nangyari nang nag-uwi na kayo? Lahat ng alam mo, nalaman niya. At kung mahalaga yung alam mo, yumaman siya sa mahalagang kaalaman. Pero usually, kung sobra kang daldal, ibig sabihin walang halaga yung nalaman mo. Ang nalaman lang niya tungkol sa'yo ay wala kang alam. Pero nalaman niya yon. Ikaw na tabil, daldal, pag uwi mo, teka, wala yatang nadagdag sa alam ko. Lugi ka. Yung taong nananahimik at nakikinig, yumayaman ang isip. Yung laging nagsasalita, walang nadadagdag sa alam niya. Kasi wala siyang nadinig at ibinukalkal lang niya sa buong barangay na wala talaga siyang alam. If you are silent, even if you are not knowledgeable, some people might mistake you for a wise person. But if you always talk, you will only reveal what is between your ears and you will only betray yourself. It's always nice to listen at least half the time. Kung may kausap tayo, at least 50% ng time makinig tayo. At least. Don't dominate discussions. Yung masyadong maingay, malakas ang boses, laging nangunguna, binibilad lang niya sa lahat na siya isang walang kakwenta-kwentang tao. Check yourself, brothers and sisters. Let us check ourselves for marks of wisdom, for the life, and for the fruits of wisdom. Meron ba tayo nun? At kung nakita nyo na yung mga fruits na yan, marami sa inyong buhay, salamat, wise pala tayo. We should thank God and use our wisdom to be wiser still, and use our wisdom to glorify God. But, kung kayo'y tinimbang, ngunit, kulang. Salamat sa Diyos, nalaman natin kulang tayo. Dahil ang Panginoon laging handang punan ang ating mga kakulangan. Basta't handa tayong kilalanin na kulang po ako, kailangan ko po kayo, O Diyos. Aming Diyos, sukatin niyo po kami. Sukatin niyo po kami, Panginoon. Walang lihim sa inyo. Walang ingay, walang arte na pwedeng magtakip sa mga kamangmanga namin sa inyong paningin. Maaari naming linlangin ang kapwa, pati aming sarili, pero hindi kayo. Kaya kayo ang nilalapitan namin, Panginoon. Ipakita nyo sa amin, ipamukha sa amin kung sino kami. Marunong ba kami o hindi? O baka mga parang latang walang laman na napakaingay dahil walang laman. Ituro nyo po sa amin ang higit na tamang paraan ng pamumuhay. Iligtas nyo kami sa mga kapahamakan dahil sa maling mga desisyon. Iligtas mo kami, Panginoon, sa mga pagkakamali na maraming maaring madamay. Teach us to be wise. Teach us to recognize wise people around us so we can listen at their feet, follow their advice, follow their example. Lord, teach us to honor men and women of wisdom. Ituro mo sa amin, Panginoon, na kilalanin at parangalan ang mga tunay na mga marurunong sapagkat ito'y galing sa inyo. Ang pagkilala sa karunungan ay pagkilala sa nagbigay at kayo lang ang nagbibigay nito. Mga kapatid, tayo lumapit sa Panginoon sa personal na panalangin. Anong larangan ng buhay natin ang meron tayong weakness? Saan tayo hindi marunong? Kung minsan naman marunong tayo sa ibang larangan, pero may ibang larangan na doon tayo dapa ng dapa, laging doon tayo nagkakamali. Ilapit natin sa Panginoon sa panalangin na bigyan tayo ng karunungan.
Ipakita nawa ng Panginoon sa atin ang ating kalagayan. God wants everyone to be wise. There's enough space for all the people if all of them became wise. God wants us wise. Be alone with the Lord. Fellowship with the Spirit of God. Suriin ang ating mga kamalian at humingi sa Panginoon ng wisdom. You know, you can ask for wisdom from God. Ask. Solomon asked for wisdom, and God gave wisdom to Solomon. Ask for wisdom. Be alone with the Lord for a while. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Marks and Fruits of Wisdom. Nagdaan ng kahapon, iniwan ang layon, subalit kayo'y nanatili. Ako'y piring man sa bukas, tadhana'y lumipas, panatag sa inyong kandili. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, magkapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di sa tamis ng iyong hiya, masakit at hirap, sadyanang hindi mananaig. O Jesus, kaulayaw, gawin pang malinaw sa akin ang iyong pag-ibig. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, sa tuwina'y lunas ka sa aking lumbay, sa pag-ibig
Ibigan kang tunay, tagliang karamay, kailanman di mawawala. Kung aking marinig, banayad mong tinig, paligid may dilim, sa pag-asa'y itik. At kung sa panahon ba ng kasiyahan, walang pagkalimot, dalay pasalamat. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. At kung magkaminsan di ka maramdaman, sa puso ko'y tiyak ika'y naririyan. Kahit sa dulo man itong aking buhay, ika'y aking lakas, hindi mangangamba. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. Bawat yugto sa aking buhay, laging laan iyong gabay. Sa piling mo may tagumpay. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo
aking Diyos, aking Diyos.
siyang buhay. Noon ang Diyos sa puso ay isang katang isip lamang. Ngunit ngayon siya ay katotohanan. Mayroon akong pag-ibig dito sa puso ko. Mayroon akong pag-ibig nais kong ibahagi lagi sa inyo. Mayroon akong pag-ibig na hindi mamamatay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!